Well, church, kumusta po kayong lahat? Maligayang Mother's Day sa lahat ng ating mga kahanga-hangang nanay. Muli, sobrang nagpapasalamat kami na pinili ninyong spend ang inyong Sunday afternoon kasama kami rito. Gustong-gusto ko ang pagiging isang ina. Gaya ng sabi ni James, meron kaming 3 anak. Meron akong si Hope na magto-12 na. Meron din akong si Sienna na narito ngayon, siya ay 10 years old. At si Alan naman ay 7, magwawalo na po. At talagang mahal na mahal ko sila. Pakiramdam ko ay napakapalad ko na maging ina nila. Sila ay gaya ng sabi ni James, may iba't ibang personalidad, pawang mga leaders. Gusto nilang pangunahan ng isa't isa. Kaya nga sabi ko kay James, bakit ba tayo nanalangin para sa 3 leaders? Dapat pala ay nanalangin tayo para sa isang leader at 2 followers. Mas tahimik sana ang bahay natin kung ganun. Pero talagang nagpapasalamat ako. Mahal na mahal ko kayo. Gustong-gusto ko ang pagiging nanay ninyo at meron din akong mga spiritual kids na talagang ipinagpapasalamat ko rin. Mahal ko kayo, aking mga spiritual children. Masaya ako na maging spiritual mom ninyo. Pero may mga bagay na patuloy ko pa rin natututunan. 12 years pa lang akong nagiging nanay. Mayroon ba rito na mas matagal ng nanay kaysa sa akin? Sige nga po, patingin ng inyong mga kamay. Opo, may mga nanay rito na baka doble o triple pa ang tagal kaysa sa akin. Pagpalain po kayo ng Diyos. Marami pa akong dapat matutunan. Patuloy pa rin akong lumalago. Pero isang bagay na alam ko tungkol sa pagiging nanay ay minsan ito ay repetitive. Paulit-ulit lang ang ginagawa natin. Para siyang Groundhog Day feel kung saan gigising ka sa parehong oras tuwing umaga. Pero hindi alarm clock ang gigising sa'yo, kundi ang anak mo na nakatayo lang sa tapat mo. Wala na yatang mas nakakatakot, by the way, kaysa magising sa kalagitnaan ng gabi at makitang may batang nakatayo lang doon. Pero nangyayari ito sa umaga. 5:00 ng umaga pa lang, gising na sila, parang bing. Minsan nga ay nagising ako sa anak kong babae na nakabihis na ng maayos. Isang beses, suot niya ay ladybug outfit bandang 5:30 ng umaga. At siya ay parang handa na, at ako naman, kanina ka pa ba gising, saan galing yang ladybug outfit na yan, hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, paulit-ulit nating ginagawa ang parehong bagay. Kukunin ang parehong damit na may mantsa, handa na. Kaya naman, hindi ko sigurado kung bakit may hawak siyang sapatos, pero baka nakakatulong ito sa kanyang balance. Pero kinuha ko ang video na ito dahil wala si James noon at nagsisimula na siyang tumayo at parang babagsak na siya. Kaya naisip ko, Diyos ko, lalakad na siya. Ito na ang unang pagkakataon na lalakad siya. Gusto ko itong ipakita sa inyo dahil alam nyo ba, nadapa siya pero bumangon siyang muli. Gusto kong pag-isipan ninyo iyan at sabihin, alam mo, ganyan talaga minsan. Hindi siya confident sa sarili niya sa sandaling iyon. Malaki ang kanyang ngiti, alam ko yan. Pero hindi siya confident sa sarili niya. Confident siya sa humahawak sa kanya, dun sa nandoon para sa kanya nung siya ay nadapa. Siguro ganyan din ang itsura ng trusting God para sa atin ngayong araw. Huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng isang nasirang earthly relationship o kahit ng isang hindi sa muling pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya isang hukom na naghahanap ng dahilan para balewalain ka. Sa halip, siya ay isang ama na nananatiling faithful kahit tayo ay faithless. Kaya baka nakaupo ka rito ngayon at alam mo na parang lumalayo ka ng kaunti. Tipong, Panginoon, kailangan mo munang patunayan ang sarili mo sa akin bago ako magtiwalang muli. Pwede ko bang sabihin sa inyo ngayong gabi, bumalik kayo sa Kanya. Hayaan ninyo siyang makapasok muli sa inyong puso. Lumapit kayo sa Kanya at siya ay lalapit din sa inyo. Ang muling pagtitiwala ay isang spiritual muscle na lumalakas sa tuwing pinipili ninyong maniwala sa puso ng Diyos kahit hindi ninyo nakikita ang Kanyang kamay. Isang malaking karangalan para sa amin bilang inyong mga pastors na samahan ang marami sa inyo sa mga pinagdadaanan ninyo sa buhay. May mga talagang mahihirap na sitwasyon kahit hanggang ngayon na nararanasan ng marami sa inyo. At talagang proud ako sa marami sa inyo kung paano kayo nagtitiwala sa Diyos. At ibinabahagi ko ang awiting ito sa inyo dahil may linya rito na nagsasabing, if you can't trace God's hand, you can trust His heart.
Hindi ko ito kayang kantahin dahil masakit ang aking lalamunan, pero ito ay you can trace if you can't, if you don't understand. Babasahin ko na lang ang mga salita. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Pero talagang naantig ako ron dahil sabi ko, tama nga yan. May kapangyarihan sa ating muling pagsusumikap. Ang faithfulness ay bihirang nabubuo sa malalaking dramatic moments. Nabubuo ito sa ating pang-araw-araw na muling pagbangon. At napaisip ako na kung tayong mga nanay na hindi perpekto ay nakakayanang magpakita ng ganyan para sa ating mga anak ng paulit-ulit, gaano pa kaya ang isang perpektong Diyos na nagpapakita para sa atin ng paulit-ulit? Ngayong araw, hindi napapagod ang Diyos sa inyong muling paglapit. Kailangan ninyong malaman na hindi siya nagsasawa sa inyong muli. Sa tuwing lumalapit kayo sa Kanya ng panibago, siya ay nakikinig. Sa tuwing kailangan ninyo ng lakas muli, ibibigay niya ito. Sa tuwing kayo ay bumabalik, malugod kayong tinatanggap. Sa Lamentations 3, sinasabi na ang Kanyang mercies ay bago. Tuwing umaga. Hindi lang sa ilang umaga, tuwing umaga. Ibig sabihin, paggising ninyo bukas, alam nyo ba, faithful pa rin ang Diyos sa inyo. Nariyan pa rin ang Kanyang mercy para sa inyo muli. Kaya naman, hindi lang ito usapan tungkol sa pagiging ina. Ito ay usapan ngayong gabi tungkol sa kung nasaan kayo sa inyong buhay. Dahil naaangkop ito sa lahat ng bagay. Gaya ng sabi ko, ang faithfulness ay hindi nabubuo sa malalaking sandali. Nabubuo ito sa desisyon na bumalik muli. At itinuro ito ni Jesus sa isa sa kanyang mga parables. Gusto ko itong basahin sa Luke 18 verses 1 hanggang 8. Maaari ninyong tingnan sa screen o kung may dala kayong sariling Bible, maaari ninyong buksan doon. Heto na po. Isang araw, nagkuwento si Jesus sa kanyang mga disciples para ipakita na dapat silang laging manalangin at huwag sumuko. May isang judge sa isang lungsod, sabi niya, na hindi natatakot sa Diyos at walang pakialam sa mga tao. Isang byuda sa lungsod na iyon ang paulit-ulit na lumalapit sa kanya na nagsasabing, bigyan mo ako ng katarungan sa alitang ito laban sa aking kaaway. At binaliwala siya ng judge ng ilang sandali. Pero sa huli, sabi niya sa sarili niya, hindi man ako natatakot sa Diyos o may pakialam sa tao, pero ang babaeng ito ay binabaliw na ako. Sisiguraduhin kong makakakuha siya ng katarungan dahil pinapagod niya ako sa kanyang walang tigil na pakiusap. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, matuto kayo ng leksyon mula sa hindi tapat na judge na ito, kahit siya ang kinakausap ko. At nakikita natin ito bilang isang pattern sa Bible. May kwento sa unang hari, kabanata 18 tungkol sa propetang si Elijah. Nagkaroon ng tagtuyot sa lupaing ito ng halos 3 taon at ipinangako sa kanya ng Diyos na darating na ang ulan. Kaya si Elijah, umakyat siya sa bundok para manalangin at pinapunta niya ang kanyang lingkod para tumingin sa dagat kung may ulan ng dumarating. At sa unang Kings 18, 43 hanggang 44, sabi ni Elijah, pumunta ka at tumingin sa dagat. Pumunta ang lingkod at tumingin. Pagkatapos ay bumalik kay Elijah at sinabing, wala po akong nakita. 7 beses na sinabi sa kanya ni Elijah na pumunta muli at tumingin. At sa wakas, sa ika-7 pagkakataon, sinabi ng kanyang lingkod, sandali lang po, may nakikita akong maliit na ulap na kasing laki ng kamay ng tao na umaakyat mula sa dagat. Ma-imagine niyo ba iyon? Sinasabi niya, pumunta ka at babalik ito. Sasabihin nito, wala po, pumunta ka ulit. Wala po, pumunta ka ulit. Wala po. 7 beses na nanalangin si Elijah. 7 beses siyang naniwala. 7 beses na nanatili si Elijah sa sandaling iyon. Sa wakas, lumitaw ang ulap. Paano kung huminto siya sa ika-6 na beses? Sa pang-6 na pagtatangka. Siguro naisip ni Elijah, ayoko na. Baka nalampasan sana niya ang ulap dahil bakit? Dahil napagod na siyang magsumikap muli. Napagod na siya sa muling pagtatangka. Siguro ang ilan sa atin, ganyan ang nararamdaman dito. Pagod na tayong magsumikap muli. Ipinapanalangin na natin ang anak na iyan. Ipinapanalangin na natin ang himalang iyan. Ipinapanalangin na natin ang asawang iyan. Ipinapanalangin na natin ang sanggol na iyan. Ipinapanalangin na natin ang trabahong iyan. At tila wala namang nangyayari. Ang sagot ay parang wala pa po.
Bawat wala na natanggap ni Elijah ay hindi nangangahulugang hindi kumikilos ang Diyos. At gusto kong sabihin sa inyo ngayong gabi na bawat wala na inyong natanggap ay hindi nangangahulugang hindi kumikilos ang Diyos sa inyong buhay. Ang persistence ay hindi tungkol sa pagkuha ng resulta. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pananampalataya. At ang ating persistence ay hindi tungkol sa pagmamakaawa sa Diyos na baguhin ang kanyang isip. Ito ay tungkol sa paglalagay sa ating sarili sa posisyon para makita ang kanyang ipinangako na. Ang pananampalataya ay patuloy na nagpapakita, patuloy na bumabalik, at ang makuha mo lang ay masamang balita, mas malalang balita. Sa mga sandaling iyon, ang muling pagtitiwala ay tila parang inihahanda natin ang ating sarili sa mas malaking disappointment. Mayroon ba rito? Pero kailangan nating tandaan na ang katangian ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga sitwasyon. Ang kanyang character ay hindi nakatali sa ating mga kalagayan. Bakit? Dahil siya ay isang mabuting ama. He is a good Father who loves us and cares for us. Sinasabi sa Proverbs 3 verses 5 hanggang 6 na gustong-gusto ko talagang talata na ito. Sinasabi nito, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. Huwag kang magdepende sa sarili mong pag-unawa. Sa ibang version na natutunan ko nung bata pa ako, sabi nito, huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa, kundi sa lahat ng iyong paraan ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa lahat ng iyong paraan ay kilalanin mo siya. Tingnan nyo, sabi nito, huwag kang magdepende sa sarili mong pag-unawa. Ang ating pag-unawa ay limitado sa kung ano lang ang nakikita natin ngayon. Pero nakikita ng Diyos ang buong mapa. Nakikita niya ang dulo mula sa simula. Kaya ang pagtitiwala sa Kanya ay katumbas ng ating pagiging matapang. Isa itong hakbang ng katapangan. Lalo na kung tayo ay nasaktan na. Lalo na kung hindi nangyari ang mga bagay sa paraang inakala natin. Marami sa atin ang makakapagsabing, ayoko nang magpapasok ng kahit sino. Ayoko nang maging vulnerable sa kahit sino. Pero alam nyo ba, hindi mo lang naglalagay ka ng mga pader laban sa ibang tao. Sinasabi mo, ayoko nang magpapasok ng kahit sino. Kaya nagtatayo ka ng mga pader na iyan sa mga tao. Pero alam nyo ba, ikinukulong ka rin yan sa loob. Ang mga pader na iyan ay maaaring naglalayo sa mga tao. Pero ikinukulong ka rin yan. Isipin ninyo ang isang bata na tumatayo sa unang pagkakataon para lumakad. Sila ay matitisod, madadapa, masasaktan, baka umiyak pa. Pero alam nyo ba, hindi sila humihinto. Patuloy silang bumabangon. May nakakita na ba sa inyo ng batang nagsisimulang lumakad? Ang anak ni Tali ay nagsimula lang lumakad kamakailan. Si Finn, tatayo siya, matitisod ng kaunti, tapos babagsak ulit. Ngayon, mabilis na siyang kumilos at ang dami na niyang nalalakad, tumatakbo na siya talaga. Gusto ko sanang ipakita sa inyo ang video ni Hope nung 1 taon pa lang siya at nagsimula siyang lumakad. Handa na. Kaya hindi ko sigurado kung bakit may hawak siyang sapatos, pero baka nakakatulong ito sa kanyang balance. Pero kinuha ko ang video na ito dahil wala si James noon at nagsisimula na siyang tumayo at parang babagsak na siya. Kaya naisip ko, Diyos ko, lalakad na siya. Ito na ang unang pagkakataon na lalakad siya. Gusto ko itong ipakita sa inyo dahil alam nyo ba, nadapa siya pero bumangon siyang muli. Gusto kong pag-isipan ninyo iyan at sabihin, alam mo, ganyan talaga minsan. Hindi siya confident sa sarili niya sa sandaling iyon. Malaki ang kanyang ngiti, alam ko iyan. Pero hindi siya confident sa sarili niya. Confident siya sa humahawak sa kanya, doon sa nandun para sa kanya nung siya ay nadapa. Siguro ganyan din ang itsura ng trusting God para sa atin ngayong araw. Huwag ninyong hayaang pigilan kayo ng isang nasirang earthly relationship o kahit ng isang hindi sa muling pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya isang hukom na naghahanap ng dahilan para balewalain ka. Sa halip, siya ay isang ama na nananatiling faithful kahit tayo ay faithless. Kaya baka nakaupo ka rito ngayon at alam mo na parang lumalayo ka ng kaunti. Tipong, Panginoon, kailangan mo munang patunayan ang sarili mo sa akin bago ako magtiwalang muli. Pwede ko bang sabihin sa inyo ngayong gabi, bumalik kayo sa Kanya. Hayaan ninyo siyang makapasok muli sa inyong puso. Lumapit kayo sa Kanya at siya ay lalapit din sa inyo. Ang muling pagtitiwala ay isang spiritual muscle
na lumalakas sa tuwing pinipili ninyong maniwala sa puso ng Diyos kahit hindi ninyo nakikita ang kanyang kamay. Isang malaking karangalan para sa amin bilang inyong mga pastors na samahan ang marami sa inyo sa mga pinagdadaanan ninyo sa buhay. May mga talagang mahihirap na sitwasyon kahit hanggang ngayon na nararanasan ng marami sa inyo. At talagang proud ako sa marami sa inyo kung paano kayo nagtitiwala sa Diyos. At ibinabahagi ko ang awiting ito sa inyo dahil may linya rito na nagsasabing, if you can't trace God's hand, you can trust His heart. Hindi ko ito kayang kantahin dahil masakit ang aking lalamunan. Pero ito ay, you can trace if you can't, if you don't understand. Babasahin ko na lang ang mga salita. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Pero ito ba ay 7 beses? At sumagot si Jesus, hindi Peter, hindi 7 beses. 70 times 7. Kaya si Peter ay parang, Jesus, ilang beses ko bang kailangang tiisin ang taong ito at patawarin bago ko sabihin, tapos na tayo? Pakiramdam ko ay ganun ang sinasabi ni Peter. At si Jesus ay parang, Peter, walang limitasyon. Dahil nung panahong iyon, karaniwang itinuturo na ang pagpapatawad sa isang tao ng 3 beses ay sapat na. Iyon na yon. Pero parang si Peter ay naisip na, sige, 3 plus 3, dodoblehin ko, tapos dadagdagan ko pa ng 1. Kaya tinitingnan niya si Jesus na parang, tingnan mo, magiging napaka-generous ko sa taong iyan. Sa halip na 3 beses, bibigyan ko sila ng 7 pagkakataon, Panginoon. Papatawarin ko sila ng 7. At pagkatapos, okay lang ba na sa 8 beses ay hindi ko na kailangang magpatawad? At sabi ni Jesus, hindi, Peter. Wala nang limitasyon ngayon. Patuloy kang magpatawad. Magpatawad ka muli, Peter. Magpatawad ka muli at kahit umabot ka pa sa 7 beses 70, 490. Si Jesus ay nagsasabing, hindi. Kahit sa pang-491 pagkakataon ay magpatawad ka pa rin. Sa pang-492 pagkakataon ay magpatawad ka. Ang muling pagpapatawad ay hindi tungkol sa pagbibilang ng score. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng puso na tumatangging magtanim ng galit. At ang dahilan kung bakit tayo makakapamuhay ng ganito ngayon ay dahil sa kung paano tayo tinrato ng Diyos dahil kay Jesus. Sa Colossians 3:13 sinasabi, patawarin ninyo ang sino mang nagkasala sa inyo. Alalahanin na pinatawad kayo ng Panginoon. Kaya kailangan din ninyong patawarin ang iba. Halika na po. Mayroon ba rito na nagpapasalamat para kay Jesus at sa kanyang ginawa sa ating mga buhay? Ito dapat ang maging fuel para sa ating muling pagsusumikap. Hindi tayo nagpapatawad mula sa sarili nating lakas. Dahil maniwala kayo, hindi ko laging nararamdamang gawin iyon. Hindi tayo nagpapatawad mula sa sarili nating lakas, kundi nagpapatawad tayo mula sa mercy na natanggap na natin. Sa krus, gumawa si Jesus ng paraan para tayo ay mapatawad muli at muli at muli. Pero kung magiging tapat tayo rito ngayon, mahirap ito. Napakahirap. Mahirap magpatawad ng paulit-ulit. Meron akong mga kapamilya na kailangan kong patawarin ng paulit-ulit. Meron din akong mga kaibigan kung saan kailangan ko ring gawin ito muli. Talaga, tinitingnan ko ang aking mga anak. Kailangan nilang patawarin ng isa't isa. Ang katotohanan ngayong araw ay hindi pa huli ang lahat. Na kung nagtanim ka ng kamatayan kahapon, ngayong araw ay maaari mong piliing magtanim ng buhay. Kung nakapagsalita ka ng kamatayan sa isang sitwasyon, nakapagsalita ka ng kamatayan sa isang tao, maaari mong piliin ngayong araw na magsalita ng buhay. Hindi madaling magsalita ng buhay. Pero kapag ang bank account ay wala ng laman, kapag hindi mo pa nakikita ang himalang iyan, kapag naghihintay ka pa sa isang bagay, kapag dumadaan ka pa sa ibang pagsubok at ang resulta mula sa doktor ay lalong lumala, hindi madaling magsalita ng buhay. Pero ang Diyos ay gumagawa sa ganitong paraan na nagsasalita siya ng buhay sa mga patay na bagay. Sinasabi sa Romans 4:17, ang Diyos ay nagbibigay ng buhay sa patay at nagsasalita tungkol sa mga bagay na wala pa na parang nariyan na ang mga ito. Amen. Si Abraham, 100 taong gulang na, halos 100 years old na at walang anak. At alam ninyo na kinausap siya ng Diyos at sinabi, Abraham,
gusto kitang gawing ama ng maraming bansa. Ma-imagine nyo ba siya na parang, wow, sige po, Panginoon. Pero alam nyo ba na sa sandaling yon, si Abraham ay may pagpipilian? May choice siya kung magsasalita ba siya base sa nakikita niya o magsasalita siya base sa sinabi ng Diyos sa kanya. At mayroon tayong parehong pagpipilian. Magsasalita ba tayo sa kung ano ang nakikita natin ngayon o magsasalita tayo sa kung ano ang ipinangako ng Diyos sa atin? Dahil ang pagsasalita ng buhay ay hindi tungkol sa pagpapanggap na magiging maayos ang lahat, kundi ito ay pagpili na sumang-ayon sa Diyos kahit na ang mga katotohanan ay nagsasabi sa atin ng ibang kwento. Ito ay pagsasabing, Panginoon, hindi ko pa nakikita, pero nagtitiwala ako sa iyo sa sinabi mo na. At talagang nahahamon akong gawin ito bilang isang Kristiyano. At nahahamon ako kapag ang mga bagay ay inilalahad sa akin na huwag lang magsalita tungkol sa nakikita ko, kundi magsalita tungkol sa ipinangako ng Diyos sa akin. Kapag ang aking mga anak, muli ang aking mga anak, kapag sila ay may hindi pagkakaunawaan at pinipili ko na huwag tumingin sa kung ano ang nakikita ko sa natural ngayon, kundi nagsasalita ako ng buhay sa kanila, kung ano ang ipinangako ng Diyos sa akin tungkol sa kanilang mga buhay. Siguro tungkol ito sa gusali na gusto natin bilang isang simbahan. Nagpapasalamat tayo para sa arena na ito, napakainit, para siyang sweatbox. Pero pupunuin niya iyan ng mga tao sa Maynila at sa buong Pilipinas na nangangailangan ng ugnayan mula sa Kanya, na nangangailangan ng katotohanan ng kung sino siya na pumasok sa kanilang mga puso. Binibigkas natin kung ano ang ipinangako na niya sa atin. Ito ang hamon para sa atin, church. Magsasalita ba tayo sa nakikita natin ngayon o magsasalita tayo sa sinasabi ng Diyos na ipinangako pa rin o kung ano pa ang posible? Paumanhin po. Sa tuwing pumipili tayo ng mabuting salita kaysa sa masamang salita, muli kayong nagpapakita. Muli kayong nagsasalita ng buhay. Sa tuwing pumipili kayong magbigay ng salitang may pag-asa sa halip na mapunahin, muli kayong nagpapakita. Muli kayong nagsasalita ng buhay. Sa tuwing pumipili kayong magsalita ng may pananampalataya sa isang sitwasyon sa halip na takot, muli kayong nagpapakita. Pumili ng pananampalataya. Piliing maniwala muli. Huwag manatiling tahimik. Magsimulang magsalita ng buhay muli sa hindi kung ano ang nakikita mo, kundi kung ano ang ipinangako ng Diyos. Amen. Halika na po. Amen. Manalangin muli, magtiwala muli, magpatawad muli at magsalita ng buhay muli. Maari bang tumayo ang lahat sa buong lugar na ito? Worship team, maari na kayong lumapit. Alam nyo, habang inihahanda ko ito, ang Diyos ay talagang kinakausap ang aking puso. At alam kong ang banal na espiritu ay kinakausap ang iba't ibang tao sa lugar na ito. At baka pagod ka na rito na manalangin muli. Pagod ka na sa pagtitiwala muli. Pagod ka na sa pagpapatawad muli at pagsasalita ng buhay muli. Baka ginagawa mo na ang mga ganyang bagay, nanalangin ka na, naniniwala ka na, nagtitiwala ka na at puno ka lang ng disappointment o puno ka ng pagod at sinasabi mo lang, Kate, sinusubukan ko naman pero ang bigat-bigat, ang bigat sa pakiramdam. Gusto talaga naming buksan ito, maaga pa naman. Huwag kayong mag-alala sa inyong mga anak. Pero gusto naming buksan itong harapan na ito dahil alam ko na nahihirapan akong magtiwalang muli. Nahihirapan akong manalangin muli. Nahihirapan akong magpatawad muli at magsalita ng buhay muli. Kaya naman, alam ko na may mga tao rito habang nagsasalita ako at sinasabi nyo, Kate, kailangan kong magsimulang muli o ako ay nadismaya. Baka ito ay isang aspeto rito na gusto mo lang magsumikap muli. Kate, ang naisin ng aking puso ay magpakita, manalangin muli, maniwala muli, magtiwala muli. Gusto kitang anyayahan na lumapit habang kinakanta natin itong awiting pansamba, pero gusto kong kausapin ang mga nasa bleachers. Alam ko na minsan ay mahirap at nakakaasiwa na lumabas mula sa bleachers at ipinagdarasal ko kayo kaninang umaga. Gising na ako ng napakaaga para ipagdasal ang mga nasa bleachers at pati na rin kayong mga narito. Pero ipinagdarasal ko kayo. Huwag ninyong palampasin ang gustong gawin ng Diyos sa inyong buhay. Hinihikayat ko kayo na gawin ang nakakaasiwang, excuse me, excuse me, excuse me. Tumayo mula sa iyong upuan. Bakit? Bakit mahalaga yon, Kate? Para ipakita sa Panginoon na seryoso ka, na gusto mong magsimulang muli. Para ipakita sa Kanya
Diyos ko, seryoso ako sa paglalapag ng disappointment na ito sa altar. Nanalangin ako para sa isang bagay at hindi ito natupad. Pero Panginoon, magpapatawad ako muli. Magtitiwala ako muli. Mananalangin ako muli. Kaya lumapit na kayo ngayon. Ang ating prayer team, maaari ba kayong lumapit? Gusto nilang manalangin kasama nyo. Gusto naming tumayo kasama nyo. Kung sinasabi mong, Kate, kailangan ko ng panalangin ngayong araw, maaari ka bang lumabas sa iyong upuan? Maaari ka bang lumapit at punuin ang lugar na ito? Mananalangin tayo at ang iba sa atin, sasamba tayo sa Diyos muli. Bakit? Dahil karapat-dapat siya sa ating pagsamba. Karapat-dapat siya sa ating papuri. Halika na po. Maaari nyo bang kantahin ang talatang iyan? You have been a friend. Halika na po. Siya ay tapat sa lugar na ito. He's faithful and He's true. Hindi ko malilimutan ang iyong faithfulness. Jesus, Jesus, Jesus be the name ever. Mahal kita, Jesus. Halika na po. Kung ikaw yan, lumapit ka. Lumapit. Halika na po, kantahin ang pangalan ni Jesus. May kakaiba tungkol sa iyong pangalan. Halika na po, sambahin siya. Kung nasa bleachers ka, halika na po. Kung nasa floor ka, sasamba ka ba kay Jesus? Itataas mo ba ang iyong mga kamay na nagpapaluha sa akin ng holy? Wala nang ibang pangalan. Mayroong isang pangalan. Maaari ka pa ring lumapit. Halika na po, punuin ang altar na ito. Magsimula muli. Magsimula muli. Magsumikap muli, halika na po. Harapin ang iyong disappointment ngayong gabi, halika na po. Harapin ang pagod ngayong gabi. Gusto ka ng Diyos na punuin ng Kanyang Espiritu, halika na po. Sa buong lugar na ito, sasamba ba kayo sa Kanya? Mayroong isang pangalan, mayroong isang pangalan, wala nang ibang pangalan. Jesus, karapat-dapat ka. May kakaiba lang talaga tungkol sa iyong pangalan. May kakaiba lang talaga tungkol sa iyong pangalan. Halika na po. Maaari ka pa ring lumapit. Maaari ka pa ring lumapit. Halika na po. Magsimula muli. Magsumikap muli. Wala nang ibang pangalan. Wala nang ibang pangalan. Wala nang ibang pangalan. Jesus, napakakarapat-dapat. Halika na po. Kung tumutugon ka kahit sa iyong mga upuan, itataas mo ba ang iyong mga kamay? Panginoon, mahal ka namin. Nagpapasalamat kami sa iyong ginagawa, banal na Espiritu. O nagpapasalamat kami na kumikilos ka sa bawat puso. Panginoon, lumalapit kami sa iyo na may mga pusong gustong magsumikap muli. Diyos ko, nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon, nagpapasalamat kami. Jesus be the name na makakuha ng lahat ng glory. Amen. Heto, magpapatuloy kaming manalangin para sa mga tao sa harapan. Ipagpatuloy nyo lang ang inyong sandali sa Panginoon. Pero kung nandito ka ngayong araw at baka wala kang personal na relasyon kay Jesus, baka hindi ka pa nakakagawa ng desisyon na sumunod kay Jesus noon. Alam nyo, ang Bible ay napakalinaw na ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos na Ama. At ang kahanga-hanga tungkol dito ay wala tayong magagawa para makuha ang relasyong ito sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano karaming pera ang mayroon ka, kung gaano ka kabuting tao o ang pagpunta kahit sa simbahan. Ang mahalaga ay ang pagpunta natin sa isang kalagayan ng humility kung saan malalaman natin na hindi natin kayang ituloy ang buhay na ito nang wala si Jesus, na kailangan natin siya. Hindi hinihingi ng Diyos ang iyong perfection, pero gusto niya ang iyong humility para sabihin, kailangan kita, kayo. At baka hindi ka pa nakarating sa punto kung saan gusto mo talagang hilingin kay Jesus na patawarin ka sa kasalanang nagawa mo. Ang kasalanan ay ang lahat ng mga bagay sa labas ng kung paano gusto ng Diyos na tayo ay mamuhay. Baka ginawa mo na ito maraming taon na ang nakalipas, pero huminto ka na sa muling pagtatangka. Baka naging mahirap ang buhay. Baka naisip mo lang na napakahirap magpatawad. Hindi ko sigurado kung bakit ka nandito, pero sobrang saya ko na nandito ka ngayong gabi. At gusto kitang bigyan ng pagkakataon na tumugon hindi sa akin o sa simbahang ito, kundi tumugon kay Jesus ngayong gabi. Kaya sa buong lugar na ito, sinasabi mo, James, ako iyan. Ako iyong unang tao na iyan, hindi ko pa ito nagagawa noon. O sinasabi mo, James, ako iyong pangalawang tao. Ginawa ko ito matagal na panahon na ang nakalipas, pero lumayo ako. Kapag nagbilang ako hanggang 3, gusto ko kung maaari mong itaas ang iyong kamay ng mataas dahil gusto kong makita kung nasaan ka.
Gusto kong makita kung sino ka at gusto kitang ipagdasal kung nasaan ka man ngayong gabi. Kaya kung ikaw iyan, sa bilang na 3, itaas mo ang iyong mga kamay. 1, 2, 3, ngayon din sa buong silid na ito. Salamat po mga kamay dito sa bleachers. Salamat Jesus. Mga kamay dito sa floor. Mga kamay muli sa bleachers. Ang huling ilang rows, nakikita ko ang inyong mga kamay, napakaganda. Sa likuran, nakikita muli ang inyong mga kamay. Dito sa floor, nakikita ang inyong mga kamay sa back corner. Salamat sa pagtugon. Mayroon pa bang iba rito sa gilid? Salamat sa inyong tugon. Dito sa corner, maraming salamat. Halika na po, maaari ba nating bigyan ng papuri ang Diyos para sa bawat taong tumutugon ngayong gabi? Napakaganda nito. Kung itinaas mo ang iyong kamay, ito ang gusto kong gawin mo. Maaari mo bang ilagay ang iyong kamay sa iyong puso? Kung itinaas mo ang iyong kamay, lahat tayo ay mananalangin ng isang simpleng prayer ng magkakasama. At wala talagang mahiwaga tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay pagpapahayag lang natin ng kung ano ang nangyayari sa loob natin kasama ang Diyos. Kaya naman gusto kong ulitin nyo ang mga salitang ito pagkatapos ko. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Jesus, mahal na Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayong gabi. I come to you tonight at hinihiling ko na patawarin ang aking kasalanan. I ask you to forgive my sin. Naniniwala ako, I believe, na namatay ka sa krus. You died on the cross. Pero tinalo mo ang kamatayan. You defeated death. Nabuhay ka mula sa libingan. You rose from the grave. Kaya ngayong araw, pinipili ko today, I choose na sumunod sa iyo, Jesus. Follow you, Jesus. Ginagawa kita na aking Lord and Savior. I make you Lord and Savior. Maaari bang pumasok ka at gawin mo akong isang brand new creation, a brand new creation. Sa iyong napakagandang pangalan, nanalangin ako. Amen, 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 amen. Halika na po, isa pang pagkakataon, purihin natin ang Diyos para sa bawat taong tumugon.